Dok, inuubo po si baby, ano yung pwedeng gawin or ano yung pwedeng gamot? Alam nyo, mahirap po talagang sagutin yan dahil nakadepende ito sa history at physical exam ng baby. Pero try nating sagutin yan. Hahatiin ko ito sa tatlong age group. Ang 0 to 6 months, 6 months to 12 months, tsaka 1-year-old hanggang 5 years old. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. Hahati-hatiin po natin yan base po sa age group nila. Inulit ko, 0 to 6 months, 6 months to 12 months, tsaka 1 to 5 years old. Dahil nakadepende po ito sa common cause ng ubo ni baby. Dahil iba-iba po yung mga causes niyan. First age group is 0 to 6 months of age. Ito, madaling sagot. Kapag 0 to 6 months of age yung baby mo at inuubo siya, first answer ko po is check up po agad. Meron po kasi mga nagko-comment or mga nagsasabi, bakit check up lang yung sinasabi ko? Or in fact, dapat check up naman talaga kapag inuubo ang ganitong edad dahil most common cause ng ubo sa ganitong edad is bacterial. Kapag bacterial, wala pong home remedy, wala po dapat tayong gawin sa bahay kung hindi antibiotics po siya. At ang antibiotics, hindi po yan nabibili sa over-the-counter drug. Kailangan po ng prescription ng isang doktor. Or worse, baka kailangan niyang ma-admit. Pero, kung hindi po kayo sigurado kung inuubo ba si baby, o baka naman samid lang siya or nalulungad, tapos yun nga, nachochoke lang siya, watch this video. Yan. Kung naman sigurado na po kayo sa ubo ni baby at inuubo talaga siya, tapos meron kayong mga reasons na hindi nyo pa siya napapacheck up, except kung ang reason nyo lang is financial, dahil meron po tayong mga government hospital na libre ang check up. Pero kung kayo ay may hinihintay pa, o kaya gusto nyo lang mag-observe, o kaya naman malayo po talaga ang hospital sa inyo, mapag-government man yan or pedia, at hindi pa naman malala ito, ang una nyong pwedeng gawin is magpausok. Pwede kayo magpausok ng saline nebulization or yung plain NSS. Pwede rin magpausok ng salbutamol med. Pero pwede rin yung pausok lang ng plain NSS. Samahan nyo din ng CPT or yung tinatawag nating chest physiotherapy or yung pagtapik sa likod, sa harap, at saka sa harap ni baby. Nakakatulong kasi yan sa paglusaw or yung pag-akyat ng plema dahil nga pag baby, nahihirapan silang ilabas ang plema kung talagang inuubo si baby. Last na pwede nyo gawin is to watch out for any signs and symptoms of pneumonia. At ang mga signs or symptoms na ito ay yung lagnat, 37.8 and above. Meron siyang hingal or nahihirapan na siyang huminga. Pangatlo, malalim ang paghinga niya. And last, hindi na siya makadede. At kung matamlay na ba si baby. Kapag ganito, huwag nyo na pong hintayin ng 24 hours at dalhin nyo na siya agad sa pinakamalapit na emergency room. Next age group ang 6 months to 12 months of age. Sa edad na ito, medyo mature na po ang immune system, naka-receive na siya ng primary series ng health center, at iba na rin ang common cause ng ubo ni baby. Either bacterial na or either viral infection na. Dito sa age group kasi, dito na dumadating yung mga viral infection, like for example, yung mga RSV, adeno, rhinovirus, coronavirus, yung mga measles, yung mga varicella, and the like. Una niyo pong gagawin kapag inubo si baby sa age group na ito is to observe. Obserbahan niyo po kung merong lagnat, kung magkakaroon siya ng sore eyes, kung magkakaroon siya ng mga rashes. Dahil ito nga yung mga symptoms na pwedeng lumitaw kay baby kapag viral infection. Kapag viral infection po kasi, self-limited lang po ito, mawawala din. Ang pwede natin gawin is supportive treatment. Kagaya ng pagsalagnat, bibigyan siya ng para sa lagnat, ang paracetamol. Kapag naman sinisipon siya inuubo, pwede tayong magbigay ng para sa ubo. Pwede kayong magtanong sa drugstore. Tapos, yung sa drugstore, meron po kasing nakasulat sa box kung ilang dose yung ibibigay kay baby.
Hindi ako nagbibigay ng mucolytics sa 12 months and below. Dahil nga, hindi pa nila kaya ang mga mucolytics. Kaya ang binibigay ko lang is pausok. So, pwede kayong ulit magpausok. At sabayan nyo ulit ng chest physiotherapy or yung pag-tap sa likod. And last, pwede po kayong mag-observe hanggang 3 to 4 days. Usually, kapag viral infection lang yan, pwede nyo siyang hintayin kasi mawawala din yung virus. Pero kapag more than 3 to 4 days na, inuwi pa rin si baby, especially pag merong fever, dun nyo na siya dadalhin sa hospital or dun nyo na siya kailangan ipa-check up. And para naman sa ganitong age group, hayaan nyo lang po siyang matulog dahil kailangan din niya ang pahinga. And of course, dahil 6 months and above na si baby, water therapy is also advised. Next question is, pwede mo maligo? Yes, kahit mabilis lang kasi mas maganda na komportable si baby at nawawala yung mga kumakapit niyang bakterya at saka virus. Next age group, yung 1 to 5 years old. Dito, sa 1 to 5 years old, usually ang nagkakos ng ubo sa bata is viral infection na. Puso na dito ang mga bronchiolitis. Usually, mga sinabi ko dun sa 6 months to 12 months of age, yung RSV, adenovirus, rhinovirus, and coronavirus. Pero meron pa rin mga bacterial, kagaya ng walking pneumonia. At alam natin, yung walking pneumonia, ang nagkakos doon is bacteria. Ano yung pwedeng gawin natin kapag inubo ang isang 1 to 5 years old? Again, pwede po kayong mag-cough syrup or cough medicine. Pwede nyo siyang itanong sa drugstore ninyo kung malayo yung doktor. Pwedeng salbutamol plus guaifenesin. Pwede na rin kayong mag-mucolytics dito, kagaya ng mga ambroxol or N-acetylcysteine, yung mga pampalusaw ng plema. Dahil 1-year-old na si baby, pwede nyo rin siyang painumin ng honey. Yung iba, dinadilute nila, pero pwede naman yung honey lang 5 to 10 ml single dose kapag gabi. Sabi sa studies, ang honey, nakakatulong daw ito para makapag-suppress ng cough or pwede siyang as cough suppressant. There are lots of studies about honey sa mga 1-year-old and above na nakakatulong daw sa pag-relieve ng symptoms ng ubo. Lalo na kung viral infection lang ang cause ng ubo. Dahil kapag bacterial yung cause ng ubo, kailangan talaga ng antibiotics. Kapag ginawa niyo na po lahat ng mga sinabi natin for this age group, nagbigay na kayo ng mga cough preparation na galing sa butika, nagbigay na kayo ng honey, nagpausok na rin kayo. Kapag more than 1 week na yan, dun nyo na siya pwedeng dalhin sa hospital or sa emergency room or sa mga clinics. Baka kasi kailangan na ng antibiotics. Doc, bakit hindi na lang bigyan agad ng antibiotics? Number 1, as what I've said, the most common cause of cough for this age group is virus. So, self-limited lang, kaya hindi tayo nagbibigay ng antibiotics. Number 2, kapag binigyan natin agad ng antibiotics yan, at viral infection lang pala, magkakaroon siya ng antibiotic resistance. So, ibig sabihin, kapag lagi siya nag-antibiotics, baka naman kapag kailangan na niya talaga ng antibiotics, mahihirapan na tayong magpatay nung mikrobyo na yon dahil nga natuto na yung mikrobyo dun sa antibiotic na binibigay nyo lagi. So, in short, or in layman's term, hindi na mag-work yung mababang antibiotics na dapat mababang antibiotics lang talaga. Instead, kailangan ng mas mataas na antibiotics which is very pricey, mahirap hanapin, talagang maapektuhan yung mga organs si baby. Next, ang pwedeng gawin sa ubo, para dito sa age group ito, 1 to 5 years old, dahil nga 1-year-old na si baby, pwede nyo na siyang i-instruct na magtuob or steam inhalation. Nasa studies din po ito and nasa ibang libro or article na pwede nyo pong ipatry kay baby para naman guminhawa yung pakiramdam niya, guminhawa yung paghihinga niya, bubuka yung mga bronchioles niya or yung daanan ng hangin, plus it serves as mucolytic na rin. So, malulusaw po yung plema dahil pwede na rin mag-expectorate sa baby dito, matatanggal yung phlegm dito sa lalamunan niya. So, I hope nakatulong po yung video na to. At kung don't forget again to like the video, share, and subscribe. Thank you!